We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Nagbabala ang Securities and Exchange Commission at pulisya sa publiko kaugnay sa mga online scam ngayong holiday season. Yan ang tinutukan live ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Adrian? Yes mga puso, ito nga warning ngayong holiday season kung saan may mga natatanggap na mga bonus at ekstrang pera. Ang ating mga kapuso, nagbabala ang mga otoridad na maging mapanuri at mag-ingat laban sa mga scam. Dati na raw naengganyo ng kanyang nakilala sa social media si Jessa na mag-invest sa isang online business. Upang makapag-register ay nagbayad pa daw ito ng 300 pesos. Pero para makakuha naman raw ng komisyon, kailangan pa raw nitong magbayad ulit ng 1,000 pesos. Dito na raw ito kinutuban kaya hindi na siya nagpatuloy pa sa nasabing online business. I-block na. Kung hindi mo na i-block, sige yun na. Minsan na ring nabiktima ng online scam ang 31 anyos na si Mark. Ang perang matagal nang pinag-ipunan, naglahong parang bula. Kaya naman... Yes po, maingat na po ako kaya hindi na po ako nagtitiwala sa mga online. Ang 42 anyos naman na si Annalisa, aminadong muntik-muntik na rin, kumagat sa mga umano'y online investment. Kalimitan nga po yung mga Bitcoin, yung mga ganon. Yung po nag-message sa akin. Kung mag-i-invest ka daw po ng ganong at ang return daw po ay malaki. Makailang beses naman daw nakatanggap ng mga mensahe ang magkakaibigang Alex Zane at Madeline na sa tingin nila ay scam dahil wala naman daw silang sinasalihang pa-contest. Tingnan lang, good me, kaya nga kabalo sila sa mong mga number. Wala nga mong kon, gina-ignore naman mo. Ayon sa Securities and Exchange Commission, iba't iba ang modus ng panloloko kung saan karamihan ay idinadaan sa online ang pamimiktima. Hindi mo kilala kung sino hahabulin mo. Na-encounter mo sa internet, gumagamit ng mga ibang pangalan, paano mo matitrace, ganyan, mga numbers lang. Kaya payo ng SEC na maging matalino o mapanuri sa mga ganitong modus. Huwag daw agad maniwala sa mga matatanggap na mensahe lalo na kapag humihingi ng personal na impormasyon sa text o email. Mahigpit na ipinagbabawal ng SEC ang anumang transaksyon na may kinalaman sa depository banking at maging ang mula sa transferring, disposing and conveying ng related assets. Ang SEC po ay patuloy na nagpapaalala sa ating publiko na mag-iingat sa mga ganitong klase na mga investment offers. Ito, lalo-lalo na yung mga investment scams, laganap yan sa internet. Sa mga naisa lang mag-invest, siguraduhin daw na na-check na at na-verify ng website o mobile app ng SEC kung registered at may lisensya ang korporasyon o mga individual na kumukolekta ng pera. It's important na even though nagpakita ang isa ka corporation o registration documents, mas better gapon mo check with us. Maging ang pulisya ay nagpapaalala rin sa mga posibleng pambibiktima ng mga scammer lalo na ngayong holiday season. Ilang case folder na raw ang hawak ng NBI Naga District Office. Halos doble raw ito ngayong Disyembre kung ikukumpara noong mga nakaraang buwan. Ang mga reklamo halos lahat tungkol sa investment scams. Magkakaibang taong sangkot pero modus at paraan halos magkakapareho. Ini-entice yung mga investors na malaking halaga and then afterwards, sa mga una, magpe-pay out sila para siguro part ng ano nila yan para ma-entice ka. Ang sino mang masasangkot sa online scam ay paglabag sa Section 8 ng RA 8799 o Security Regulation Code. Ilang kumpanya na nasangkot sa online scam ang naisyuhan na ng cease and desist order ng SEC.
Cecil, mga kapuso, panawagan na nga ng SEC sa publiko na huwag na sanang isugal pa ang mga bonus na natatanggap na o di kay matatanggap ngayong holiday season. Bagos, mga kapuso, ay ilaan na lang daw ito sa mga pangangailangan, di kaya sa pagkain ng pamilya o di kaya ipunin at palaguin. Cecil, Merry Christmas! Merry Christmas at maraming salamat, Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Samantala, itinaas na sa Code White Alert ang status ng mga pagamutan sa bansa ngayong araw, December 21. Nangangahulugan na on standby ang lahat ng medical professionals. May surveillance board din para sa mga isusugod na pasyenteng mabibiktima ng paputok. Inaasahan daw ang posibleng pagtaas ng communicable diseases dahil sa mga pagtitipon ngayong holiday season. Tututukan daw ang mga emergency room, operating room, hospital ward at ICU. Ayon pa sa DOH, ang implementasyon ng Code White Alert ay bahagi ng advisory nila sa mga pampublikong ospital. Itinataas daw ito tuwing may mahalagang okasyon at aktibidad sa bansa gaya ng Semana Santa, undas at eleksyon. Magtatagal ang Code White Alert status hanggang sa January 6, 2024. Patay ang isang 77 taong gulang na lola matapos mabangga ng SUV sa Bantay, Ilocos Sur. Ang insidente, nakuhanan ng CCTV. Nakaalerto si Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Nasawi ang 77 anyos na lolang si Angelita Alip, residente ng Barangay San Mariano, Bantay, Ilocos Sur, matapos mabangga ng SUV sa National Highway ng nasabing bayan. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagtilapon ng biktima. Ayon sa kapatid ng biktima, posibleng nagawi sa lugar ang biktima upang humingi ng tulong. Mapan nga ta magipaspas kwa, ka nagbirok ti isa ang data. Isa ang dalang maminsanon, dayjay. Ang nga nababati nga bagus na. Iniwasan na po niya as in sa CCTV footage po natin, pero talagang nabunggo pa rin yung pedestrian natin. Tumawid lang po tayo sa tamang tawiran. Kung medyo alanganin po tayo dahil highway nga po ito, mabibilis yung mga sasakyan, mag-take precaution po tayo bago po tayo tatawid. Nagkaayos na ang dalawang partido. Tumanggi nang mabigay ng pahayag ang driver ng SUV. Patay ang 2 katao at sugatan ng isa pa sa bangga ng isang motorsiklo at 2 tricycle sa Barangay Santo Niño, Dinalupihan, Bataan. Mabilis umano ang takbo ng motorsiklo nang biglang mabangga ang sinusundang tricycle hanggang sa nawala ng kontrol at sumemplang sa kabilang lane ng kalsada at kalaunay sumalpok muli sa kasalubong na tricycle. Nasawi ang 22 anyos na rider at ang 17 anyos na angkas. Patuloy pa ang investigasyon ng PNP sa insidente. Isa ang patay at 13 iba pa ang sugatan nang sumalpok ang sinasakyan na van sa 2 kasalubong na sasakyan sa bahagi ng Taloy Sur Marcos Highway to Babenguet. Mula sa Baguio City ang van at pababa ng La Union nang mawalan ng preno. Nawalan na rin ang kontrol sa manibela ang driver kaya nabangga ang mga kasalubong na pick-up at SUV. Dinala sa paggamutan ang mga biktima. Wala naman daw nasaktan sa mga sakay ng pick-up at SUV ayon sa PNP. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pag-araro ng isang SUV sa 7 sasakyan sa Mandawi City, Cebu, nakuhanan ng video. Ang karagdagang detalye sa ulat ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa video, makikita ang pulang SUV na bumabaybay sa Reclamation Area Mandawi City, Cebu hapon nitong Martes. Paikis-ikis ang takbo ng nasabing sasakyan at makikita ang pagsagasa nito sa mga traffic cone at pagbangga sa isang taxi. Dumiretso ito sa bakanting lote sa tabi ng kalsada bago ito tumawid sa kabilang lane at dito na inararo ang iba pang sasakyan bago ito tuluyang huminto. Sa kabuuan, binangga ng SUV ang 2 nagbibisikleta, 2 taxi at 3 pribadong sasakyan. Ang video ay kuha ng isang motorcycle rider. Ayon kay Pabs Mundihar, nag-record siya at sinundan ang pulang SUV matapos nitong mabangga ang 2 nagbibisikleta. Dito sa 2 katiguang nakabike. Oo. Construction. Mm. Dito lang 2 kalaki.
Nagbabagan ko sa motor, ni-atras nila niya, nagante, niligto, nagakuyot, mga dito mga start ang video. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alaman na may iniindang medical emergency ang 73 anyos na driver nang maganap ang insidente. Ang nasabing driver na nasa ospital ngayon ay nakaranas ng low blood sugar kaya ito nagkaroon ng hypoglycemia attack. Dagdag ng pulisya, nagtamo ng minor injuries ang ibang mga motorista. So niresulta ka siya sa morada nahimo siyang half conscious while driving on niya. Dili na niya malihok iya mga tilog, iya mga kamot. Pero there was makita man nato sa video no na misuway gyud siya paglikay bisa pa man nakadasmag siya. Paalala ng pulisya sa mga motorista na mag-ingat sa daan at isipin ang medical condition bago magmaneho. Nag-iisa ang driver ng pulang SUV nang mangyari ang insidente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, ako si Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasabat ng Bureau of Customs Region 10 ang dalawang luxury cars galing sa South Korea na nagkakahalaga ng 30 million pesos na sinubukang ipuslit sa Mindanao International Container Terminal sa Misamis Oriental. Narito ang report ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Isang report ang natanggap ng Bureau of Customs 10 mula sa kanilang counterpart sa bansang South Korea hinggil sa isang container van na isinakay sa isang barko papuntang Mindanao International Container Terminal sa Taguluan, Misamis Oriental dahil may karga umano itong smuggled na luxury cars. Mabilis na hinarang ng BOC-10 ang nasabing kargamento at nag-issue kaagad ng pre-lodgement control order upang mabuksan ang container. Base sa deklarasyon ng consignee nito, mga used truck parts ang laman ng container. Pero dito na bumungad na dalawang luxury cars ang laman pala nito. Dalawang siya, Porsche pero different variant. So isang Carrera at isang 911. Dalawang variant siya ng Porsche. Isang 2018 model at 2019 model. Ayon sa Bureau of Customs, aabot sa 30 million pesos ang halaga ng dalawang luxury cars na nasabat nito. Tukoy na rin ang pagkakakilanlan ng consignee, ngunit hindi pa ito pinapangalanan habang isinasagawa ang investigasyon. Parang yung TRP talaga din yung kanilang business. I don't know na kung kasi the usual naman luwar din ng mga shipments naka-XA naman yan naka-XA yan, titignan kung may image itong particular shipment hindi na finailan. Ibig sabihin, meron talagang problema. Isang warrant of seizure and detention naman ang inilabas ng BOC para sa dalawang luxury cars. Kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act ang posibleng kaharapin ng mga sospek. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, James Paulo Yap nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pitong kabahayan sa Masbate City tinupok ng apoy, habang isang bahay naman sa Tinambak, Camarines Sur nasunog. Si Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Sa hindi inaasahang pagkakataon dahil sa halip na kasiyahan, kalungkutan at panghinaing ang sasalubong sa Kapaskuhan ng ilang pamilya sa Masbate City dahil 7 kabahayan ang napinsala sa sumiklab na sunog sa Barangay Bantige. 6 sa mga ito ang totally damaged habang partially damaged naman ang isang bahay. Wala namang nasaktan sa insidente. Yung ating mga fire investigator po are still conducting further investigation po. So as of now, wala pa po tayong talagang may tuturo o masasabing naging cause po ng fire. Sa bayan ng Tinambak, Camarines Sur, isang bahay naman sa Barangay Tierra Nevada ang nasunog. Gawa sa light materials ang bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Nabatid na nagsimba ang may-ari ng bahay na mangyari ang insidente. Napabayaang niluluto ang isa sa mga tinitignan na pinagbulan ang apoy ng mga otoridad. Kitang-kita ng mga pasahero nagbababaan mula sa Roro Vessel sa port ng Calapan ang malaking apoy na yan na tumutubok sa 6 na bahay sa Barangay San Antonio, Calapan City, Oriental, Mindoro. Sa report ng Calapan City Police, sa isang residential area nagsimula ang sunog. Pawang gawa umano sa light materials ang mga bahay. 7 pamilya ang nawala ng tirahan habang wala namang naiulat na nasugatan sa sunog. Inaalam pa ang halaga ng iniwang pinsalan nito. Ang sunog po ay kino-consider po yung low probability, high impact na sakuna. Kung saan very rare na mangyari sa isang individual kumpara sa bagyo. Pero ang impact po niyan is napakalaki. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novelo, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Ilang Kapuso Stars ang nag-enjoy sa masasarap na pagkain at magagandang lugar sa probinsya ng Antique. Habang ang mga Antiqueño at mga bisita nag-enjoy naman kasama ang Kapuso Stars sa Kapuso Fiesta. Tunghayan sa report ni John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Namanghang Kapuso Stars na sina Herlin Budol, John Lucas, Radzon Flores, Kaloy Tingkungko at Pipita sa magagandang tanawin sa probinsya ng Antique. Unang pinuntahan ng mga Kapuso Stars ang Barangay Malandog sa bayan ng Hamtik, kung saan makikita ang 15 feet na estatwa ng 10 Bornean Datu. Sumisimbolo ito sa pagdating ng mga Datu sa isla ng Panay. Nasaksihan din nila ang reenactment ng First Malayan Settlement sa Malandog bilang bahagi ng Binirayan Festival 2023. Mula sa throwback sa kasaysayan, diretso sa food trip ang Kapuso Stars. Sinubukan nilang iba't ibang pagkain na inihanda ng mga Antiqueño. At sa sobrang sarap na kanilang nakain ay full of energy ang kanilang performances sa Kapuso Fiesta. Si Pipita ay hindi lang kumanta kundi nagpasample pa ng kanyang acting skills. Ang unang hirit host naman na si Kaloy, hinaraan ng audience. Hindi naman napigilan ng audience na makilig nang makita naman si Radzon. Siyempre, magpapatalo ba ang Black Rider kontra bida na si John Lucas? Enjoy din ang fans sa performance ni Herlin. Na-touch naman ang Kapuso Stars na ang makita ay 100% pa rin ang suporta ng mga Antiqueño sa Kapuso Fiesta. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, John Sala, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Patay ang isang misis sa Vigan City matapos pagbabarilin ng sariling mister dahil umano sa selos. Narito ang report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay na nang makita sina Esperanza Reyes, 26 anyos, at ang kanyang mister na si Glemar Reyes, 25 anyos, residente ng Barangay San Pedro Sur, Vigan City. Kwento ng lola ni Esperanza, inutusan pa raw ni Glemar ang dalawang anak na bumili ng burger hanggang sa nakarinig na sila ng putok. Pinagbabaril na pala ni Glemar ang asawa sa iba't ibang bahagi ng katawan, saka isinunod ang sarili gamit ang kalibre 45 na baril. Datangarod agririri dati cellphone. Pinagsawsawan na. So nga na kaya tinagawid di jay. So nga ito'y balay man tinagdiretsuan na. Kararating lang daw na Esperanza galing sa ibang bansa. Iniimbestigahan ng pulisya ang mga impormasyon na posibleng may kinalaman sa selos ang krimen. Batid daw ng ina ni Glemar na mayroon siyang problema. Basta dahil lang timbaga na ma'am nga sabi nga naaramid ma'am na ibaga na ti problema na awan tinabangbanggi namin niya ma'am. Dahil laing ma'am. Dinala sa parehong punerarya ang mga labi na mag-asawa pero hiwalay ang burol. Nag-emanate naman yun doon sa kanilang personal issues. Ang dinidetermine na lang natin is yung pag-possess niya nung para. Napaka-importante ng pre-marriage counseling sa mga mag-asawa. Hindi lamang to dapat parang sinasawa lang bahala. Dito kasi nila matututunan kung paano nila masisettle yung kanilang awayan. Kasi sa loob ng pamilya, especially sa mag-asawa, normal lang na merong awayan. Pero yung hindi na kasi normal doon is kapag meron ng abuse na nangyayari. Kung may mga ganito ng cases, dapat ay i-report na ito sa mga kinauukulan. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Caraga sa Davao Oriental, bunsod ng epekto ng nagdaang bagyong Kabayan. Narito ang report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ilang araw matapos manalasa ang bagyong Kabayan sa Davao Oriental, ramdam pa rin ng mga residente sa bayan ng Caraga ang hirap dala ng epekto ng bagyo.
Si Auro Kayubi ng Barangay Lamyawan, suot ang kanyang rosaryo, nananalangin na muling makabangon matapos pasukin ng baha ang kanilang bahay at maanod maging ang kanilang mga kabuhayan. Lisod man diri sir nga area pangabuhian ang mga tao, lisod diri pait. Labi na karon nga mananom ka unsa may imong tamnan nga ang aning mga sitwasyon. Sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Kabayan, nasira naman ang tulay sa Barangay Lamyawan na nagresulta sa pagka-stranded ng libu-libong residente sa barangay. Si Jose na mula pa sa Sitio Tobelan, Barangay Pichon, sumakay na lang sa motor bangka para makatawid. So ako nang iningkabot ko para makahuman ako mga bata, pero karon mahirapan mi kay tungod ko na tulay. Ito, ang bayad karon sa pambot sa yuta gipabayad mi 20-20. Nagtulong-tulong naman sa pagbubuhat ng motorsiklo ang mga residente para maisakay sa motor bangka. Pahirapan rin ang pagkuha ng malinis na tubig sa Barangay Lamyawan matapos maputol ang tubo ng tubig kasabay ng pagkasira ng tulay. Naputol rin ang linya ng kuryente. Kung pwede, urgent ko diyo makuha ng kuhan ang tulay nga, konkreto nga tulay na para diri sa kuhan, Barangay Lamyawan. Okay. Sa tala ng Caraga LGU, mahigit 6,000 na pamilya mula sa 10 barangay ang apektado ng pagbaha, kaya isinailalim na sa state of calamity ang lungsod ng Caraga. So tungod kay daghay rekomendasyon gikan sa managlahing barangay, kay grabe gyud ang epekto ni Tropical Depression Kabayan. Namahagi na rin ng tulong ang LGU sa mga naapektuhan ng bagyo. Samantala, nagsagawa na ng clearing operation sa mga kalsada na naharang ng mga nabuwal na puno. Mula sa GMA Regional TV, 1 Mindanao, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, binuksan na sa publiko ang Iwag Festival sa Bayan ng Pototan sa Iloilo. Mga bisita dumagsa sa tinaguriang Christmas Capital ng Western Visayas. Silipin sa report ni Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Hindi nabigo ang mga bisita mula sa iba't ibang bahagi na probinsya ng Iloilo nang masilaya na ang inaabangang pagpapailaw sa higanting Christmas tree sa sentro ng plaza ng Bayan ng Pototan, Iloilo sa pagbubukas ng taunang Iwag Festival. Ang mga puno ay nadedekorasyonan ng makukulay na Christmas lights. May arc of lights na perfect sa photoshoot ng pamilya o barkada. Ang munisipyo, tila Kastilyo. Nakahilera ang naglalakiang candlelights. May fireworks display din. Kahit hindi na first time ni Nico na bumisita sa tinaguriang Christmas Capital ng Western Visayas, nasorpresa pa rin ito sa nagagandahang disenyo ngayong taon. Dami man ang lights. Bisan wala kami kalabot ang fireworks. Okay mangyapon na. Picture-picture, libot-libot. Nag-enjoy, count-count. Para naman makatipid, nagdala ng pagkain ng pamilya Oberas at dito mismo sa plaza nagsalo-salo. At pwede ring mag-food trip sa mura at masarap na mga pagkain sa iba't ibang food stalls. Para mas ma-enjoy ang Iwag Festival experience, syempre may pabanda sa plaza. Suportado naman ng Iloilo Provincial Government ang nasabing festival na maliban sa pagbibigay saya sa mga bisita ngayong Kapaskuhan, nakatutulong din upang mapasigla ang turismo ng bayan at probinsya. Salamat sa aton Iwag Festival, kabutang sang banwa sang Pototan, sa mapa sang turismo sang bilog nga Pilipinas. Hanggang January 2, 2024, pwedeng ma-experience ang Iwag Festival sa Pototan. Para naman mapanatiling malinis ang lugar, inaabisuhan ng LGU ang mga bisita na iwasan ang pagkalat ng basura. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Kim Salinas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Six-wheeler bumangga sa dalawang apartment sa Lipa City. Driver at pahinante nito sugatan. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Umalandra sa kalsada ng Barangay Pinagtungulan, Lipa City ang six-wheeler na ito matapos nasalpukin ang dalawang unit ng apartment pasado alas 11 ng gabi nitong Lunes. Durog-durog ang pader ng istruktura. Ang maliit na tindahan ni Prick sa inuupahang apartment, wasak. Wala naman po tayong magagawa na doon kasi aksidente yun. Ang mahalaga, walang namatay.
Napabalikwas daw sa pagkakatulog si Edward nang marinig ang pagbangga. Tanggal din pati bubong sa harap ng tindahan niya. Dali-dali ako lumabas, ay nagulat na lang ako may natumpa ng truck yan. Sa initial report ng Lipa City Police, galing Cuenca ang sasakyan at papuntang Lipa City. Mag-overtake raw sana ang nadisgrasyang six-wheeler sa sinusundang trailer truck pero hindi kinaya ng tangkaing bumalik sa kanyang linya. Sa karaw ito dumiretso sa gutter ng kalsada. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng driver. Nakalabas na rin daw ng paggamutan ng sugatang driver. Sinisika pa siyang mahinga ng panig ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Pero batay sa impormasyon ng pulisya, may pagkakasunduan na ang may-ari ng truck at may-ari ng paupahang apartment. Nagkaroon po ng settlement na ipapaayos po nila yung mga damaged properties na nangyari po doon. Payo ng kinaukulan sa mga driver, pairalin ng disiplina sa kalsada, iwasang magmabilis sa pagmamaneho at isaalang-alang ang kaligtasan ng sarili at kapwa motorista. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Doble na ang itinaas sa demand sa lechon sa Pangasinan ilang araw bago ang Pasko. Kaya't ilang lechonero nagpapatupad na ng deadline sa pag-order para maihabol ang supply o order sa araw ng Pasko. Ang detalye sa report ni Joan Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Isa sa favorite na handa tuwing Pasko ang lechon. Star ng Pasko kung ituring dahil sa pambihirang pagkakataon o espesyal na okasyon lamang ito natitikman. Ayon sa ilang lechonero, doble nang tinaas ng demand ng lechong baboy ilang araw bago ang Pasko. Ang nagpapareserve sa akin dati sa isang araw, isa, dalawa. Ngayon, pinakamababa ko is 4 hanggang 5. Sa ngayon, nagpapatupad na ng schedule of deadline of orders ang ilang lechonero para maihabol sa Noche Buena. Ang ilan, last day of order na sa December 22 para sa selebrasyon ng Pasko, habang December 29 naman para sa selebrasyon ng Bagong Taon. Asahan din daw ang pagtaas ng presyo ng lechong baboy habang papalapit ang Pasko at Bagong Taon. Naglalaro ang presyo nito mula 8,000 pesos pataas depende sa laki. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang magiging problema pagdating sa supply ng baboy na pwedeng ilechon at iluluto sa mga putahing naisihanda ngayong holiday season. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Ponsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 4 na araw na lang at Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.